Tinanggal na ni Adrian Wojnarowski sa kanyang bio mga boss ang anumang mga pahayag patungkol sa kanyang former work sa ESPN. Ang nakalagay na lang dito ay @GoBonusGM. Siya na nga ay nagsisilbing bilang general manager sa kanyang alma mater kung saan siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. Legendary nga mga boss ang kanyang pagretiro kung saan nauna pa nga siya kay Lebron. Siguradong marami ang makakamiss sa ginagawang trabaho nitong si Adrian Wojnarowski kung saan sa mga pinapakawalang impormasyon niya, isa lang mga boss ang ating masisigurado na ito'y legit na legit talaga. Gumawa naman mga boss ng kasaysayan itong si Isaac Okoro ng Cleveland Cavaliers dahil siya ang huling pasabog na inanunsyo ni Adrian Wojnarowski sa Twitter nito bago ito magretiro. Ayon naman kay Okoro, isa itong malaking karangalan para sa kanya at habang buhay niya itong dadalhin sa kanyang NBA career. Kung yung iba ay mamimiss itong si Adrian Wojnarowski, yung iba ay parang masisiyahan na din dahil hindi nila nagugustuhan itong mga itinitweet ni Adrian Wojnarowski, especially kung yung kanilang pangalan ang nakalagay doon. Dahil dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan. Kung ikaw ay nagkaroon ng bagong deal o extension o ikaw ay na-trade na. Sa huling pagkakataon, maraming salamat po Adrian Wojnarowski. Sa ibang balita, ayon kay Kuminga, isang blessing, isang biyaya ang mapanatili sa Golden State Warriors. Yan mismo ang sinabi ni Kuminga. Nagpapasalamat siya mga boss kung saan hindi nga siya na-trade sa off-season. Ayon mismo kay Kuminga, malaki ang kanyang paniniwala kay Mike Dunleavy na ito'y mayroong malaking tiwala sa kanila sa mga batang players ng Golden State Warriors kung saan pinapanood raw mismo ni Mike Dunleavy ang mga ito habang sila'y nagpa-practice at parang kanyang tinitingnan na ito yung magiging magandang future para sa Golden State Warriors at kung paano ba sila babagay sa mga veteranong player nila ngayon. Laging matunog nga ako sa mga trade rumors itong si Kuminga, especially kay Paul George at kay Lauri Markkanen. Hindi na bago yan sa mga manlalaro mga boss at yan ho'y isang masaklap na realidad na tatanggapin kahit na minsan yan ang ikinakadepress ng mga manlalaro pero parte yan ng kanilang trabaho ang ma-involve sa mga ganyan. Gayunpaman, sa huli, isang malaking pasasalamat para sa kanila kung sakaling sila'y hindi magagalaw ng kanilang kupunan at maliligtas sa trade. Minsan kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin kung tayo'y ma-trade. Minsan, nawawala yung ating composure. Nag-a-adjust tayo sa ating bagong team, especially na pag nandun ka, kinakailangan mo talagang magbigay daan sa mga veterano doon o sa mga senior mo. Halimbawa kay Kuminga, sa Golden State malaki na ang kanyang papel at mas lumaki pa ito ngayon na wala na si Klay Thompson. Well, yan lang muna sa ngayon ng ating mga NBA updates. Maraming salamat po sa panonood.